Sa isang tahimik na bayan sa tabi ng ilog sa probinsya ng Laguna, nakatira si Ligaya, isang dalagang ina na matagal nang nasanay sa payapang takbo ng kanyang buhay. Pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang asawa, naiwan siyang nag-iisa kasama ang kanilang anak na si Carlo. Noon, 12 taong gulang pa lamang si Carlo, ngayon 23 na siya. Sa maliit nilang bahay na gawa sa kahoy at may mga lumang kasangkapan, nagluluto si Ligaya araw-araw para sa anak at pinagmamasdan niya ang paglaki nito na maihalo ng pagmamalasakit at pag-aalala. Isang gabi, habang naghahanda si Ligaya ng tsaa sa kanilang balkonahe, naalala niya ang mga araw na payak lang ang kanilang samahan, simpleng hapunan, mga kwentuhan tungkol sa mga teleserye, at mga pangarap na tila abot kamay pa lamang noon. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, napansin niya ang mga titig ni Carlo, mahahaba, malalalim, at may kakaibang init na hindi niya maintindihan. Para siyang nananabik, ngunit hindi niya sigurado kung ano ang tunay na ibig sabihin nito. Nakadress si Ligaya ng isang manipis na summer dress na may mataas na kwelyo at mahahabang manggas, bahagyang nakalapat sa kanyang balakang. Nakapusod ang kanyang maamong buhok, na may ilang kulot na bumabalot sa kanyang mukha. May bahagyang kislap ng lip gloss sa kanyang mga labi. Hindi naman ito masyadong nakakaakit, ngunit ramdam niya ang pagdampi ng titig ni Carlo na tila isa siyang estrangherang babae. Salamat, mahina niyang sabi habang inaabot ang tasa ng tsaa, ngunit hindi niya inalis ang tingin mula sa kanya. Umupo si Ligaya sa tabi niya, mas malapit kaysa sa dati, at ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa sa init ng gabi. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Ligaya ang kakaibang pag-igting sa hangin, isang wagas na pag-alon na nagpapainit sa kanyang loob. Balot sa manipis na sutla na may bulaklak na disenyo, nagsuot siya ng robe na walang panloob sa ilalim. Hindi niya maipaliwanag ang dahilan, basta't nais niyang maramdaman muli ang pagiging babae, hindi lang ina. Sa kusina, nakaupo si Carlo habang nakatutok sa kanyang telepono. Nang pumasok siya, tumigil sandali ang kanyang tingin, ngunit walang sinabi, "Kumusta araw mo?" Tanong ni Ligaya. "Ayos lang," sagot ni Carlo, at tiningnan ang kwelyo ng damit ni Ligaya, ang kurba ng kanyang balikat, at ang porma ng tela na bahagyang nakalapat sa kanyang balakang. Naramdaman niyang hindi ito lumipas ng hindi napapansin. Pareho pa rin, ngumiti siya ng bahagya, pero ang init, gusto ko nang tanggalin lahat ng damit. Napangiti si Carlo, ngunit halatang may kaba sa kanyang mga mata. Iniwan niya ang tasa sa lababo, at nang lalakad na palayo, huminto sa pintuan, tawag niya, ngunit hindi natapos ang sinabi. Tumingin si Ligaya ng diretsyo, kalmado, walang pagkukunwari. Tumahimik si Carlo at umalis sa kwarto. Nasa kusina si Ligaya, naririnig ang malakas na tibok ng kanyang puso. Ano ba iyon? Isang maling hakbang o isang lihim na pagninilay? Kinabukasan, isinusuot ni Ligaya ang lumang asul na polka dot na bestida na may mataas na kwelyo at sinturon at niluto ang paboritong ulam ni Carlo, nilagang patatas na may kabute. Dumating si Carlo sa kusina, suot ang shorts, buhok paggaling sa tulog at namumutla ang mukha. Umupo siya, yaon, at tumigil nang makita si Ligaya. Ang ganda mo, manapahiya si Ligaya, ngunit hindi niya inalis ang tingin. Salamat, Carlo. Mula noon, nagsimula ang isang tahimik na laro sa pagitan nila, isang laro na puno ng mga lihim na tingin, mga bahagyang hawak ng kamay, at mga sandaling mailalim na lampas sa inaasahan. Minsan, ipinapasa niya ang asin sa mesa, ngunit hinahawakan ni Carlo ng sandali ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Hindi ito tungkol sa pagnanasa, kundi isang bagay na mas malalim, mga damdaming hindi pa nila nauunawaan. Isang araw, galing sa paliligo, nakasuot si Ligaya ng mahabang puting kamiseta na bahagyang nakalantad ang kanyang hubog na katawan. Nang madapa siya sa pasilyo, nagulat siyang harapan niya si Carlo. Tumigil silang dalawa, nagtagpo ang mga mata, at alam nilang wala ng pagtanggi pa. Ngunit sa isang iglap, inilagay ni Ligaya ang daliri sa labi ni Carlo at dahan-dahang lumakad palayo. Ano ba ito? Isang pagsubok? Isang pagtatanggol? O isang pagkakamali? Hindi niya alam. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang tag-init na iyon sa Laguna ay magiging pinakakakaiba sa kanilang buhay. Sa likod ng mga nagbabagong araw, may isang lihim na nagkukubli sa anino ng kanilang mga titig, isang lihim na hindi pa nila kayang harapin. Ngunit unti-unting nagpapasiklab sa apoy ng kanilang mga puso. Sa sumunod na mga araw, unti-unting nag-iba ang himig ng bahay nila Ligaya sa San Pablo.
Si Carlo, na dati tahimik lang at abala sa kanyang pag-aaral sa Universidad ng Laguna, ay naging mas malalim ang mga mata, tila may bagong mundo na bumabalot sa kanya. Parang may binubuo siyang misteryo na hindi maipaliwanag sa salita. Ang kanilang bahay, na dating puno ng simpleng tawanan at mga kwento ng telebisyon, ay naging isang entablado ng mga hindi sinasabi, ng mga titig na naglalaman ng mga lihim, isang hapon. Habang nagluluto si Ligaya ng adobo sa maliit nilang kusina, nakasuot siya ng malambot na blouse na kulay peach, may mga bulaklak na nakatahi sa manggas, at isang palda na bahagyang sumasabay sa kanyang mga galaw. Nakasandalyas siyang flat na may mga strap na ginto, at maihikaw na perlas na kumikislap sa kanyang mga tenga. Ang kanyang buhok ay maluwag na nakatali, ilang hibla ang bumabalot sa kanyang mukha, nagbibigay ng kakaibang alindog na kahit siya ay nagulat sa sarili. Pumasok si Carlo sa kusina, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong na shorts. Medyo kulot pa ang buhok dahil sa init ng hapon. Tila napansin niya ang bagong anyo ni Ligaya. "Ma, ang ganda mo pala kapag nag-aayos," sabi niya, halos bulong, na parabang natuklasan ang isang lihim na kay tagal niyang hinahanap. Napangiti si Ligaya, "Salamat, anak. Pero baka masyado kang napansin, baka mainggit yung mga kapitbahay." Nanginig ang kanyang boses na may halong biro at pait na hindi niya maipaliwanag. Sa kanilang hapagkainan, tahimik ang hangin. Hindi tulad ng dati na puno ng kwento, ngayon ay puno ng mga tanong na hindi sinasagot. Sa bawat higop ng kanilang kape, ramdam ang tensyon. Si Carlo ay madalas tumingin sa kanyang ina nang may kakaibang tingin, isang halo ng pagkamangha at pag-aalala. Isang gabi, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang sala, nagsuot si Ligaya ng isang madilim na asul na damit na may malalim na neckline, na bahagyang bumabalot sa kanyang katawan, na nagpapakita ng linya ng kanyang baywang. Nakasandalyas siya na may takong ngunit simple ang disenyo, at may pulseras na gawa sa mga maliit na perlas na dumudulas sa kanyang pulso sa bawat galaw. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumabagsak sa kanyang balikat, may bahagyang alon ang nagpapahiwatig ng isang babaeng naniniwala pa rin sa sarili. Pumasok si Carlo sa sala, dala ang isang tasa ng malamig na tsaa. Nang makita niya si Ligaya, tumigil siya sandali, ang mga mata niya ay tila naglalaro sa bawat hibla ng buhok ng kanyang ina. "Ma, bakit palagi kang ganoon kaayos? Para kang artista sa teleserye," biro niya na may ngiti, ngunit may kakaibang init sa mga mata. Tumango si Ligaya, gusto ko lang maging maganda kahit walang okasyon. Para naman sa sarili ko ito, hindi para sa iba. Ngunit sa likod ng mga salita, naramdaman niya ang isang lihim na panghihikayat na nagmumula sa anak. Sa gabing iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata sa pagitan ng mga anino ng bahay. Walang salita ang bumalot sa kanila, ngunit ang mga tingin ay nagsalita ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga labi. May isang tensyon na naglalakbay sa hangin, isang bagay na halos mahawakan ngunit hindi matugunan. "Ma," wika ni Carlo, mura lang ngunit may bigat, "alam mo ba na may mga bagay na hindi natin dapat pag-usapan?" Tumitig siya ng diretso sa anak. "Alam ko, anak. Pero minsan, masakit ang hindi pag-usapan." Parang may apoy na hindi mo masunog, pero nakakainit ng buong puso. Nagtagpo ang kanilang mga kamay sa mesa, isang sandaling puno ng pangulila at pagtataka. Ngunit ang sandaling iyon ay nasira nang marinig nila ang kalabog mula sa pintuan ng kanilang silid. Si Ligaya ay huminga ng malalim, alam niyang hindi na sila makakabalik sa dating payak nilang buhay. May isang lihim na nagbabadya, isang pangyayaring babaguhin ang lahat, at sa likod ng mga anino ng gabi, may isang sulat na dumating para kay Carlo, isang lihim na magbubunyag ng mas malalalim na katotohanan. Sa sumunod na araw, habang papasok si Carlo sa kanilang bahay sa San Pedro, dala niya ang sulat na tila may bigat sa bawat sulok ng papel. Naka-checkered na polo siya, maong na pantalon, at simpleng sinelas na tila ba nagmamadali pero may hinahanap na katahimikan. Si Ligaya naman ay nakablusa na may maliliit na bulaklak, palda hanggang tuhod, at nakatali ang buhok sa isang maluwag na ponytail, na may konting mga hibla na malumanay na bumabalot sa kanyang mukha. May suot siyang mga simpleng hikaw na hugis puso na kumikislap sa araw. Bumuka si Carlo ng pinto, at tila ba unti-unti nang lumalalim ang mga matang may dalang mga tanong. "Ma, may sulat ako. Galing ito sa isang lugar na hindi ko inaasahan," sabi niya habang inihahain ang papel sa mesa. Si Ligaya, na nakaupo sa tabi ng bintana, tumingin ng matagal sa sulat, naramdaman ang bigat ng mga salita na hindi pa niya nababasa. "Saan ito galing?" Tanong ni Ligaya, na may bahagyang pag-aalala sa tinig, "Galing sa isang maliit na kainan sa bayan ng Liliw."
Sabi dito, may mga bagay daw na hindi natin kayang intindihin ng mag-isa, sagot ni Carlo, habang pilit pinipigilan ang kaba sa kanyang boses. Nakatitig si Ligaya sa sulat, at habang nagbabasa, napansin niya ang isang pahiwatig na tila may koneksyon sa nakaraan nilang hindi pa natatapos. Ang mga salita ay puno ng mga palatandaan, isang lihim na hindi nila maiiwasan, isang misteryong bubukas sa susunod na yugto ng kanilang buhay. Anak, mukhang hindi ito basta sulat lang. May dala itong mga tanong na kailangang sagutin, sabi ni Ligaya, habang pinipisil ang kamay ni Carlo. Sa gabing iyon, nagsuot si Ligaya ng isang mahabang itim na damit na may malambot na tela, bahagyang sumasabay sa kanyang mga galaw, na nagbibigay ng kakaibang alindog na hindi maipaliwanag. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumagsak sa balikat, at may pulseras siyang gawa sa mga perlas na kumikislap sa dilim. Si Carlo naman ay nakasuot ng puting polo at maong na pantalon na may mga mata na tila ba naghahanap ng sagot. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa sala, at sa kabila ng katahimikan, ramdam ang bigat ng mga hindi pa nasasabi. Ma, handa na akong harapin ang lahat, wika ni Carlo, habang mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng ina. Ngunit bago pa man sila makapagsimula, may kumatok sa pintuan. Isang estranghero ang dumating, may dalang isang supot na tila may mahalagang dala. Sa mga mata ng estranghero, may lihim na nag-aabang, at sa kanilang mga puso, nagsimula ang isang kwento na babalutin sa dilim ang kanilang mga buhay. At doon, sa saliw ng malamig na hangin, nagsimula ang bagong kabanata. Isang misteryong magdadala sa kanila sa mga landas na hindi nila inaasahan. Isang gabing maulan sa bayan ng San Pedro, habang naglalakad si Ligaya papasok sa kanilang bahay, napansin niya ang anino ng isang lalaki na nakatindig sa harap ng kanilang pintuan. Nakaitim na jacket, simpleng sinelas, at may daladalang supot na yari sa lumang tela. Ang kanyang mga mata ay matalim, pero may bahid ng pag-aalala. Binuksan niya ang pinto at sinalubong si Carlo, na parang maihawak na mabigat na pasanin. Ma, may bisita tayo, mahinang sabi ni Carlo, habang tumitingin sa lalaki. Magandang gabi po, bati ng estranghero, si Mang Rodel, ang matagal ng tagapangalaga sa lumang kainan sa Liliw na pinagtatrabahuhan ni Carlo, bago siya pumasok sa universidad. Pasensya na po sa abala, pero may dala po akong liham para sa inyo. Inabot niya ang supot kay Ligaya. Nang buksan nila ito, may lumang kahon na puno ng mga lumang litrato, sulat, at isang maliit na kahon na may kakaibang pulseras na yari sa perlas at kahoy. Ang mga ito ay mga alaala mula sa nakaraan ng inyong pamilya, paliwanag ni Mang Rodel. May mga bagay na hindi pa ninyo nalalaman tungkol sa inyong ama. Habang pinagmamasdan ni Ligaya ang mga litrato, napansin niya ang larawan ng isang babaeng maihawig sa kanya, nakasuot ng makulay na barutsaya, nakatayo sa tapat ng isang lumang bahay sa bayan ng Liliw. Sa gilid ng larawan, may nakasulat na para kay Ligaya, mula kay Aling Rosa. Si Carlo naman ay nakatingin sa pulseras. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumadampi sa bawat butil, na para bang may sinasabi ang bawat isa. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Tanong ni Ligaya, habang may halong pag-aalala at pag-usisa sa kanyang tinig. May mga lihim po ang pamilya ninyo na kailangan ninyong malaman, sagot ni Mang Rodel. At ito'y magsisimula sa isang paglalakbay sa nakaraan. Napailing si Ligaya, ramdam ang bigat ng mga sandaling iyon. Pero paano kami maglalakbay sa nakaraan kung ang tanging alam namin ay ang ngayon? Ngumiti si Mang Rodel, minsan, ang nakaraan ay hindi lang kwento. Ito rin ay susi sa hinaharap. Sa gabing iyon, nagtulungan si Ligaya at Carlo na pag-aralan ang mga sulat at litrato. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting bumabalot ang dilim ng mga tanong at pangamba sa kanilang mga puso. Ngunit sa kabila nito, may isang apoy na unti-unting sumisiklab, ang apoy ng pag-asa at pagtuklas. At sa huling sandali ng gabi, may isang lihim na bumulong sa hangin, isang pangakong magdadala sa kanila sa isang kakaibang paglalakbay. Ang tunay na kwento ay magsisimula pa lamang. Sa sumunod na umaga sa San Pedro, nagising si Ligaya sa tunog ng mga ibon at malamyos na hangin na dumadampi sa mga kortina ng kanilang bahay. Naka-light pink na blouse siya na may maliliit na punta sa manggas, at isang mahabang palda na bahagyang humahaplos sa kanyang mga hita habang naglalakad siya sa sala. Ang kanyang buhok ay maluwag na nakatali sa isang malambot na bun, may ilang hibla ang bumabagsak sa kanyang liig, nagpapahiwatig ng isang babaeng nag-aalaga sa sarili, ngunit dala ang bigat ng mga nagdaang gabi. Si Carlo naman ay nakasuot ng simpleng puting polo at maong na pantalon, habang hawak ang mga lumang sulat at litrato na kanilang pinag-aralan kagabi. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng halo ng pag-aalala at determinasyon. Ma,
Ang mga sulat na ito ay may mga pahiwatig tungkol sa isang lumang bahay sa Liliw, sabi ni Carlo habang inilalapit ang isa sa mga dokumento. Sabi dito, may mga lihim na nakatago doon, mga bagay na maaaring magpaliwanag sa ating mga tanong. Tumango si Ligaya, kailangan nating pumunta doon, anak. Hindi na pwedeng ipagpaliban pa, nagdesisyon silang maglakbay papuntang Liliw ng hapon na iyon. Sa pagpasok nila sa lumang bayan, nasilayan nila ang mga makukulay na bahay na yari sa kahoy at bato, mga kalye na nababalot ng mga punong mangga at mga palumpong ng bougainvillea. Ang hangin ay maihalimuyak ng mga luntiang halaman at ang tunog ng mga naglalakad na tao ay nagmumula sa palengke, nakaputing polo at maong si Carlo, samantalang si Ligaya ay nakasuot ng isang tela na bestida na may mga bulaklak, isang makipot na sinturon na nagpapakita ng kanyang baywang, at sandalyas na may manipis na strap. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumabagsak, may pulseras na yari sa perlas sa kanyang pulso na isang alaala mula sa nakaraan. Nang makarating sila sa lumang bahay na nasa litrato, napansin nilang tila may kakaibang aura ang lugar. Isang halo ng nostalgia at misteryo. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas, at may mga bulaklak na nalalanta sa paligid. Pumasok sila, at sa loob, naramdaman nila ang malamig na hangin na tila bumubulong ng mga kwento ng nakaraan. Sa isang sulok, may isang lumang kahon na puno ng mga sulat, larawan, at mga kagamitan na tila galing sa ibang panahon. Habang pinagmamasdan nila ang mga gamit, tumingin si Carlo sa ina at sinabi, "Ma, parang ang lahat ng ito ay bahagi ng isang kwento na kailangang tuklasin." Ngumiti si Ligaya, "Anak, at ito ang simula ng ating paglalakbay, isang paglalakbay na magbubukas ng mga pintuan sa nakaraan, at marahil, sa ating kinabukasan." Sa kanilang likuran, unti-unting bumukas ang isang pintuan na hindi nila inaasahan, isang pintuan patungo sa mga lihim na matagal nang nakatago, at isang misteryong magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman, at sa huling tingin ni Ligaya sa madilim na silid. Naramdaman niya ang isang malamig na hangin na bumalot sa kanyang balikat, na para bang may nagbabantang lihim na naghihintay na mabunyag.